Naibalita ko nga po sa inyo na walang balak ang Oklahoma City Thunder na magsagawa ng isang malakihang trade at pagbabago sa kanilang lineup ngayong off-season. Hindi rin naman sila magte-trade ng mga key players since malaki ang kanilang tiwala sa mga ito. Pero hindi rin naman ibig sabihin niyan wala silang gagawing improvement. Sa katunayan, ayon sa kinumpirma, magfo-focus nga ang front office sa darating na NBA draft. Para nga sa mga hindi dyan nakakaalam, meron nga pong hawak ngayon ng Thunder ng tatlong pick. Ito number 12, number 17 at number 37 sa second round. Balak nilang gamitin ang draft pick na ito sa isang trade para lamang mapataas ang kanilang pwesto sa draft. Ginagawa nga nila yan ngayon upang makuha agad ang isa sa pinakamatunog na batang big man na papasok ngayong taon na si Aday Mara. Isa rin naman nga itong 7'4 center na merong 7'6 na wingspan, 9'9 na standing reach. Plano nila itong gamitin bilang pantapat kay Victor Wembanyama sa susunod na taon, lalo pat kung inyong matatandaan, pinatumba ng San Antonio Spurs at lalo ni Victor Wembanyama ang Oklahoma City Thunder. Samantala, ayon nga sa isang insider, hindi lang naman si Kelly Ware ng Miami Heat ang gustong makuha ng Lakers dahil may ilan pa silang sentro na binabantayang makuha. Kabilang dito ang matagal na nilang target na si Walker Kessler ng Utah Jazz. Isa na nga itong ganap na free agent sa kawalan niya ng contract extension sa koponan. At ang maganda pa dyan, hindi rin naman nga natutuwa pa si Kessler sa Utah Jazz simula nang hindi siya nito mabigyan ng kontrata. At ayon sa report, tinanggihan na nga nito ang kontratang inoffer sa kanya ng Utah Jazz na 5 taon. At kung sakaling mabigo ang Lakers na makuha siya sa free agency, willing sila. Lalo si Rob Pelinka sa isang trade kung saan plano nila ditong i-offer ang batang player na si Dalton Keunig at ang kanilang 2026 first round pick. Sa ganitong paraan, mas mapapadali para sa Lakers at kay Rob Pelinkang makuha si Walker Kessler, lalo pat nangangailangan ng Utah Jazz ngayon ang mga batang player at shooter na makakatulong sa kanilang team. As of now, dahil nga tinanggihan nito ang Utah Jazz, papasok siya sa free agency at sa trade market kung saan may pagkakataon na ang Lakers na makuha siya sa isang trade sa mga susunod na linggo. Sa kabilang banda, trending sa social media ang bali-balitang galit pa rin nga daw si Jalen Brunson kay Victor Wembanyama. Ang dramang ito nagsimula ng hindi kamayan o pansinin ni Victor Wembanyama at ang lahat ng mga player ng Spurs sina Jalen Brunson at mga manlalaro ng New York Knicks matapos ang kanilang Game 5. Imbes na makipag-usap, mag-handshake si Wembanyama sa Knicks para sana sa sportsmanship, mas pinili nga nitong dumiretso sa locker room. Hindi nga ito pinansin pa si Brunson at ibang mga manlalaro ng Knicks. Sinubukan sana ni Jeremy Sohan na makipagkamay, ngunit inayawan at hindi nga siya nito pinansin.